Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago yan ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Chodowski. Okay, ang mga tanong ni Chodowski ay kapupulutan natin ng kaalaman. Ang sabi niya ay, Tay, magandang hapon po. May katanungan po ako regarding sa front and rear sight. Ano po ang pagkakaiba ng combat sight at target sight? Ano po ang pros and cons nito? Salamat. Okay, bago natin yan bigyan ng... Actually, may natatandaan ko, may naging topic na tayo nito nun. Pero, bigyan uli natin ng linaw para do sa mga hindi pa nakakapanood ng ating naunang video. Pero balikan din ninyo yung nauna kong video. Baka sakaling kapulutan din ninyo ng kaalaman. Pero bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pag-share ng ating mga videos. Doon sa mga nag-share, maraming salamat dahil na nakadagdagan yung ating mga subscribers. At maraming salamat din doon sa hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating revenues. Na kung saan ang ating kita sa YouTube ay tinutulong natin doon sa 6 na estudyante nating mga beneficiaries na mga anak na single parent. At maraming salamat doon sa mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tawagan po ninyo yan o mag-message kayo kung kayo may ipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries kagaya ni para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At maraming salamat din kay Nolipis America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Okay, pumunta na tayo dito sa katanungan ni Chodowski. Ano daw ang pagkakaiba ng combat sight at target sight? Okay, alamin muna natin ang sight, kung ano baga ang sight. Yung sight, yan yung kamukha nito, may front at saka may rear sight. Yan yung naghahanap o yan yung naghahanap nung patatamaan, kung saan patatamaan na kung alin yung patatamaan na na object, kung ano ba yon. So ito ang ina-align, kaya nga may front sight and rear sight alignment. So yung pag naka-align ito, pag tama ang alignment nito at tama ang zero nito, ito ay naka-zero dito sa barrel na kung saan yung bala ay tatama. Kung saan tatama. Kaya ito ay may adjustment, may front at rear, may windage, may left and right, may up and down. So ganun. So unahin muna natin ang target sight. Kalimitan sa mga target sight ay mga maliliit lang siya. Kumbaga sisilipin mo talagang mabuti dahil ito ay pang precision. Pang precision ito. Kumbaga mag-ano ka dito maglalaan ka dito ng oras. Samantalang ang combat ay pang mabilisan naman. Para mabilis mong maiputok yung baril at mabilis mo siyang mai-align yung front at saka rear sight. Dapat kasi yan, yung front at saka rear sight mo naka-align. Pag hindi naka-align yan, ay hindi ka tatama. Sabi nga nung teacher ko noon sa high school, 2 points are always straight. So pag kinunikta mo yung 2 points na yan, straight na yan, dire-diretso na yan. Kumbaga yan ang magiging guide. Halimbawa, itong points na ito at saka itong points na ito, pag itong dulo na ito, pag yan ay nag-connect, dire-diretso na yan. Yun ang kahalintulad ng sight. So ang pagkakaiba ng front sight at ng target sight at saka ng combat sight, wider yung combat sight. Mga kamukha nito, para kita ko sa inyo. Kamukha niyan. Kumbaga malalaki yung iyong sisilipin. Malalaki. At para madali mong makikita dito yung iyong front sight sa rear sight, madali lang siyang makita. Kasi ito ay
hindi na pinag-uukulan ng ng oras. Madali mo siyang may align, madali mo siyang makita. So yung namang target sight, talagang sisilipin mo muna para mo makita yung front sight. Dahil ito ay pang mabilisan na ano. Samantalang ito namang kamukha nito. Kamukha niyan ay maliit lang siya. At hahanapin mo pa diyan yung front sight. Ayun yung front sight, hahanapin mo pa dito. So, maglalaan ka dyan ng oras para makita mo yung front sight at yung front sight naman ay mai-align mo doon sa patatamaan mong target. Usually, ito ay ginagamit sa mga precision, mga competition ng pang-precision. Sa mga kasundaluhan natin, meron tinatawag tayong mga combat din at meron tayong tinatawag na mga sniper. So, ayan. So, ngayon, ang mga sniper ay ang kalimitang ginagamit na naman na scope. Hindi kamukha nung una na talagang ang ginagamit ng mga sniper nun. Kung napanood ninyo yung Enemy at the Gate, ay talagang wala pa nung mga scope. Talagang pagalingan, talagang sumilip sa mga site. So ito ang kaibahan niyan, magkakaiba. So kumbaga ito ay mabagal at ito namang isa ay mabilis. Mabilis mong madidistinguish o makikita yung target mo. At ito ay pang multiple target. Kumbaga maramihan target ito. Ito namang target sight ay kumbaga pang isa-isa lamang ito. Ang sabi nga, ang mga sniper ay pumipitas. Ito naman ay talagang kumbaga pambarugan, pangratratan. Pangratratan ito, pang mabilisan. So, yan ang pagkakaiba nito. Kaya ito ay maluang o malaki ang notch ay para makita mo kaagad yung target mo. Kasi nga kinakailangan mo ditong mabilis dahil nga pang-combat nga. Hindi po pwedeng pabagal-bagal ka dito. At siyempre kung pag sinabing combat ay di panglabanan. Kaya ito ay malaki din ang front sight kaya malaki naman yung front sight para madali mo rin siyang makita. Kasi kung maliit yung front sight, hahanapin mo yung front sight, nasaan yung front sight, o matatagalan ka. Dapat yung front sight, pag naitapat mo dun sa target, putok. Once na makita mo dito sa rear sight at na-align mo, putok ka kaagad. So, pang mabilisan ito. So, tingnan na natin ang So, nalaman na natin kung saan ginagamit ang target sight. Ang target sight ay pang precision. Pang precision at pang malayuan, pang distance. Samantalang ang combat ay pang mga malalapitan, pang mga malalapit na na mga target. So, yun ang kaibahan niyan. Pang malayuan ang target sight, pang precision. Okay, tingnan natin ang mga pros and cons. Okay, ang pros ng target sight ay dinesign para sa mga narrow sight nuts at para sa mga masusing pag-i-aiming. Hindi pa pwede yung basta ka na lang putok ng putok, talagang i-aim mo talaga ito. Ang design nito. Kaya maliit yan eh. Kaya maliit itong nito. Kaya maliit yan. Oh. Yan ang design yan. Natutumba pa yan. So yun ang diferensya ng yun ang mga pros ng ang purpose nito ay pang precision shooting, kamukha ng pang competition, at pang hunting.
At kinakailangan ang ano nito, ang time nito, I can outside this. okay. Ang time nito ay maglalaan ka ng oras para ka makapag-aiming. Ang time. Ang accuracy, ang importante dito ay accuracy. 'Yun ang importante, accuracy. Dito sa combat shooting, sa combat site, hindi gaano pinapahalagahan ang accuracy. Basta ang mas mahalaga dito ay speed. Kung ikukumpara ninyo sa dalawa, ha, hindi ko naman sinasabing hindi importante dito ang accuracy. Comparison sa dalawa. Baka na naman tayo mapagkamalan dyan na hindi na importante accuracy dito. Comparison dito sa dalawa na site, na dalawang klase ng site. Yan ang purpose niyan. At ang aiming ng target site ay ang kalimitan ay 6 o'clock. Okay, papaliwanag ko lang kung ano yung 6 o'clock. Nag-drawing ako dito. Ito yung 6 o'clock. Kung ito yung front sight mo, ay klarong-klaro mong makikita yung iyong aiming point. Ito ang aiming point nito. So, ito ang front sight. Kung ito ang rear sight, itong dalawa na itong rear sight, makikita mo na nakapatong doon yung aiming point o yung target mo. Klarong-klaro makikita mo doon. So, pag yan ay nakasiro diyan, ang bagsak ng bala niyan ay dito. Ang importante diyan ay mas clear. Mas clear ang iyong target. Sa combat, mas clear ang sight picture ang mas clear. Dito kinakailangan clear na clear. Makiklear mo yung iyong target. So yun pero meron din namang nakakalibrate na nakasiro. Meron din nakakalibrate na nakasiro. Pero ang kalimitan na sa mga precision shooting ay nakasiro sa 6 o'clock. Okay, so ayan. Yung mga nagtanong kung ano yung 6 o'clock, itong ibig sabihin ng 6 o'clock. Okay, meron 3 o'clock, may 9 o'clock, may 12 o'clock, may dead center. Yung dead center yung dito. Ibig sabihin itong may kulay na ito, itong may kulay na ito nakatabon dito. Nakatabon yan diyan. So yan ang ibig sabihin niya 6 o'clock. Okay, napaliwanag ko lang sa inyo. So ayan ang niyan, yan ang hold niyan. Ang aiming hold. Okay? So ang pros niyan ay ma-maximize mo talaga yung accuracy. Ang pros talaga niyan, yung accuracy ang pinakang pros niyan. Maximize mo yung accuracy para sa mga long target, sa mga long distance target. Yun ang pros niyan. Pang malayuan talaga. At ang cost naman yan ay siyempre mabagal. Yun ang niyan, ang cons niyan mabagal. Pero yun nga, ang mga sniper naman ay o ang mga hunter naman ay nakatago yan. Hindi naman yan yung nakalantad. Okay? Mga hunter talaga nakatago yan. At sa mga sa mga competition naman talagang pinaglalaanan ng time yan. May oras yan. Kung halimbawa, pag kami nagpapakompetisyon dito, halimbawa ay sa 10 round, halimbawa ay bibigyan niya ng hanggang 1 minute sa 10 round. 1 minute, ganun. Meron ding binibigyan ng mas mahaba, meron mas maiksi, depende yan sa course ng fire. Course of fire. So yan ang niyan, pros and cons. Ang pros ay maximize talaga yung accuracy pero mabagal ang oras. Okay, sa combat site naman ay dinesign para malalaki ang site nito.
lalo yung front sight malaki para madali siyang makita. Excuse me. At para mabilis ang acquisition. Mabilis yung acquisition mo. Kumbaga, mabilis mo siyang from here to there kahit sa angle. At saka ito ay aware ka sa hindi ka lang naka-aware, hindi ka lang naka-focus sa isang target. Aware ka sa surroundings. Aware ka sa surroundings. Kaya ito ay combat, kaya tinawag na combat dito. Hindi ka naka-focus lamang sa isang target. Where else, ito namang target site, naka-focus ka lang doon sa isang target. Ito, dapat mabilis ang acquisition mo dito. Yun ang ano niyan, ang design nito. Ang purpose nito ay, ang prioritize nito ay speed. Speed talagang prioritize. Rapid engagement. Yun, mabilis ang iyong pag-engage. Multiple moving target. Oh, yung mga multiple na mga moving target, kaya sa practical shooting alam yan. Yung alam dito ng mga practical shooters. Yan, speed, prioritize speed, rapid engagement, multiple or moving targets, at saka sa mga closer target. Pang closer target ito. Kumbaga talagang pangratratan ito. Hindi ka dito pwedeng pabagal-bagal kasi parang ito ay parang inihalin tulad na rin ito sa kaya nga practical kaya tinawag na practical shooting, inihalin tulad dun sa may mga kalaban ka. Kaya mabilis ang kilos, pabilisan. Yun ang talaga nito. Ang hold nito, o ang aiming nito ay yung sight picture. Yung sinabi, kung yung kanina ay yung target ang picture, ang clear, ito ay yung sight picture lang. Kinakailangan, pag sinabing sight picture, ganito ang makikita mo. Laging nakapantayan, pantay ang front sight at rear sight ay laging nakapantay. Nakapantay ang taas ng rear sight sa front sight. Ang distance ng pagitan ay pareho ang distance niyan. Hindi po pwedeng nakadikit yan dito sa kabila o nakadikit dito sa kabila. Yan ang sight picture. Yan ang mas importante naman sa combat, sight picture. Dapat yung sight picture na yan ay hindi nababago itong image na ito. Laging nakaganyan. At ang hold nito ay kalimitan ay naka-dead center. Kumbaga, itong nakaangat ito. Nandito yan siya, naka-dead center siya. So, yan ang hold niya. Kaya, yan ang pagkakaiba ng dalawa. Ang sabi, where the front sight post covers the target. Yung front sight nakakover doon sa target mo. Basta kinover mo yon, bahala na kung saan siya tamaan. Basta yung front sight mo ay i-cover mo sa target mo. Yun ang kalimitang dyan. Kasi nga, mabilisan. Kasi hindi mo nakakalkulate kung tama ba yung pagka 6 o'clock mo Basta't nakaganyan siya, i-cover mo doon sa target mo, putok. I-cover mo doon sa target mo, putok. Ganun. Kalabit. Yun ang yan. Allowing quick placement of weapon. Talagang pangmabilisan ito. So, matotal, pangmabagal, sa madaling salita, pangmabagal at pangmabilis. Yan ang pros niyan. Mabilis ang acquisition at kinakailangan ang shooter ay may awareness. Awareness siya. Hindi siya nakapokus lamang sa target kamukha ng sinabi ko kanina. Ang shooter ay situational awareness. Hindi yung doon ka lamang nakapokus. Kinakailangan aware ka doon sa iyong paligid, sa iyong harapan, side, left side, kahit sa likuran. Yun ang niyan. Ang cons nito,
ay ang front sight ay obscuring the target. Nakaka-obscure doon sa target. Yung sight niya ay nakatago doon sa target. Nakatago yung target doon sa kanyang sight. Reduce precision. Kaya yung precision, yung pagka-precision ay nababawasan. Kasi nga nakatago. Halimbawa ito yung patatama mo, nakatago yan doon sa target mo, nakatago. Halimbawa ito yung target, nakatago yan, nakaganyan. Kung ito yung sight. So ganun ang niyan, obscuring. Reduce, nakakabawas sa precision. Especially, lalo na sa longer distance, sa mga long distance. Talagang mahirap mong sa precision yan. So, ayan ang mga pros and cons niyan. At sana, kung may maidadagdag pa kayo dito sa aking mga sinabi, ay idagdag ninyo para mas lalo pa tayong malinawan. Hindi naman kumo lahat ng sinabi ko ay tama o kompleto. Korekin ninyo kung may mali, kung sa palagay ninyo. Pero sa aking experience at sa aking research din ay ganun din. Ganun din talaga dahil bago ako pumasok sa pagiging shooter ay mahilig talaga ako sa airgun. Kaya mahilig na rin ako sa mga hunting. Diyan ako talaga nag-umpisa. Hilig ko talaga yung baril. Kaya nung napasok ako sa practical shooting, doon ko napansin na iba talaga ang dalawang sight na target sight at saka diyan ko nalaman yung target sight kung bakit ganon at ano naman yung ano tawag dito, target sight at saka yung combat sight. Okay? So ayan, at maraming salamat sa inyo at sa shout out lang natin yung ating mga community. Okay, shout out kay Angel OP, 51 ang engagement. Shout out kay Nueva Prepare, 29 ang engagement. Shout out kay Rag Ferns, 82 ang engagement. Shout out kay JNF, 13 ang engagement. At shout out kay Christine Lee. Okay, shout out na rin sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Pasyalan ninyo aming bagong Papa Burger dyan. Kahit brown out, may generator, 24/7 bukas. Maraming salamat sa inyo lahat.